Well, last question ko po sir, pabor ba kayo na if ever manalo si BBM, pabor ba kayo na palitan lahat ng mga aklat na nagsisiwalat doon na mga bayani ang mga Aquino at mga matitawang mga Marcos? well, wala ako sa authority para sabihin kung dapat Mayor, ano lang yan, po? ano? So, ang mga namamahala sa edukasyon ng bahala dyan. Pero, one thing for sure, mali ang mga nakasulat. Kasi I still remember nung nag-college ako, sa history, yung teacher ko, nung napatalsik si Marcos, sinabi niya, medyo mangiyak-iyak yung teacher ko, sabi niya, yun daw only the time ang magsasabi kung ano ang nangyari dahil nga ang history ay nabago. Siguro ito yung tamang panahon na sinasabi ng teacher ko that time na ito na yung nagsawa ng tao namulat ng tao. Tulad na nasabi ko kahapon, isa ako sa nag-participate sa EDSA Revolution that time. Bata pa ako noon, 17, walang alam sa mundo, walang alam sa politika. Ang alam ko kaya nandun ako, dumadalo ako, walang pasok, masaya. Yun ang alam ko, pero hindi ko alam kung sino-sino yung Aquino. Hindi ko alam kung ano pinaglalaban ko. And today, gusto kong baguhin yon at gusto kong bumawi sa maling nagawa ko rin. Hindi ako pro-liberal, I'm not pro-Marcos that time. Talagang wala, as in blanco, dahil galing ako sa probinsya nagawi ako sa Manila, so hindi ko alam kung ano nangyayari. Ang tanging na sabi ko si Ninoy Aquino. Yun lang alam ko. At siguro nagsawa na ng tao talaga at ito yung tamang panahon para ipakita natin lahat. Like kami, wag nila sabihin binabayaran kami nito. Hindi ko po kilala ng personal si Bongbong Marcos. Ang tinitingnan ko kung ano yung mga plataforma niya, kung ano yung naiwan ng magulang niya, kung ano nagawa ng first lady sa atin. Doon ako nagbabase. And then, kaya ako sumama dito at libre to. All the way from Cavite City, Tagaytay City. Andito ako kasama nyo. Wala po itong bayad. At actually may kumausap din sa akin na isang presidential balls na gusto niya maging leader ako sa Cavite City. Pero kaibigan ko to, sikat na sikat to ngayon, hindi ako sumama na. Magaling din siya, mamuno, naniniwala rin ako na may kakayan siya. Pero para sa akin, hilaw pa siya. Hilaw pa siya. So mauna muna si senador bago siya. Yun lang ang sa akin. Kaya andito ako, kasama nyo ngayon. At isa lang masasabi ko sa inyo, mga Kabitenyo, isang buhat lang kami. BBM talaga kami. So, selection po ba ang tinutukoy ninyo? Ngayon? Yes, sir. Hindi. Hindi ba? Yung kahapon na Yesterday. speech ko na bakit yung magbabalot, boboto si Lacson. Ayun na, nabanggit ko na. Tinatanong ko kung may nagawa ba yan sa Cavite. Sagot niya, wala. So maliwanag. Bakit mo iboboto ang isang tao na kababayan mo na wala namang nagawa sa bayan? Exactly. Sa Cavite City, wala siya nagawa sa lungsod ng Cavite, sa probinsya ng Cavite, as in wala. So, iniisip ko lang, kung siya ang mamumuno, siyempre lalawak yung kanyang panunungkulan. Eh di lalo kaming nakalimutan. Hindi ba? So, bumoto tayo sa isang tao na may pagmamahal at nararamdaman natin yan. Ano? Kasi pag nagsasalita si Bongbong, mararamdaman mo nang gagaling sa puso, walang halong kaplastikan. Yung mga katunggali niya, politikong-politiko ang dating. At saka kung iisa-isa mo rin naman, nababasa natin, nakikita natin, napapanood natin sa YouTube, yung mga anak niya, well-disciplined, ano? Si Bongbong, kung makikita mo, ang yaman, ang daming pera. Pwede niya improve ang looks niya. Pero makikita mo, lumalabas sa face niya, yung age niya. Lumalabas. Pwede siya magpa-plastic surgery kung gusto niya, marami siya pera. Pero dahil simple siya, kung ano meron siya, yun lang siya talaga. Pati pananamit niya, simple, like his father. I still remember na yung bata ako, naririnig ko sa TV, si Marcos may 5 pares lang ng barong na paulit-ulit niyang ginagamit. At si Marcos din lang, si Ferdinand Marcos Sr., siya lamang talaga yung presidente natin na nagsasalita na walang kodiko. Napakagaling, di ba? So yun yung kailangan nating leader. At kung titingnan mo si Bongbong, kawangi siya talaga ng ama niya. Sa boses, sa pagsasalita, at sa mga platapormang hinahatag niya sa bayan. Yun po.
Sir, sir, maraming salamat. Di ko alam sa kanila kung meron pa silang itatanong sa iyo. Okay po, thank you po, sir. So this is the right time na to bring back Marcos to our country. Ito na ang tamang panahon para ibalik sila. Naging presidente na ang mga anak ng bawat presidenteng nagdaan. Andyan si Gloria, naipakita niya ang galing niya. Andyan si Nino Noynoy, naipakita rin naman niya ang galing niya. Bakit hindi natin subukan ng Marcos? Baka ito ang tatapos sa problema at paghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Thank you so much po, sir. Buhay. Sa ang galing ng tigre ng Asya, isama mo na din ang kataparan ng tubong agila. Queen of the South, walang iba kundi si Sarah. King of the North, si Bondong lang nag-iisa. Susupuin nila. Ikaw ang tanging siyang tulay muli tungo sa pagbabago. Ikaw din ang siyang susi sa sarapin na kadato. Mga dilawan na mga wala na mga pakulay. Yung lagang na gagawin sila magsilang Kailangan bayaran para sumama! Kasi siya lang nakikita namin kandidato na may pagmamahal sa bayan sa kapwa Pilipino. Wala sa iba. Hindi naninira ng kaaway, hindi naninira ng kalaban, lahat kanyang kakampi. Yan ang kailangan natin ngayon, magkakaisa para mga tayong lahat. Sir, anong masasabi mo sa mga dito sa mga tao ni Marcos Kalog na laging pinupugol ng mga ito mga dilawan? Wala namang martial na kututusin, nasa tao yan kung paano mo titinan ng isang bagay. Kung masama ang nasa puso mo, masama ang nasa isip mo, lahat ng bagay na nasa paligid mo